Sa gabi ng parehong araw, maayos na lumapag ang mga eroplano ng 2 tao sa Zhonghai International Airport. Makatuwiran na dapat na mas mapagod si Yang Chen pagkatapos ng stimulus na paglalakbay, ngunit nang lumapag ang eroplano, si Yang Chen ay puno ng enerhiya. Halos 1 taon na akong bumabalik sa China at nananatili sa China Sea. Napakaraming di malilimutang bagay sa lupaing ito. Sa panahon ngayon, masasabi kong nandito na ang aking tahanan. Hindi ako masyadong nag-iisip nang nasa labas ako, ngunit nang makabalik ako dito, nag-aatubili akong mamis ang munting pamilya at mamis ang mga tao sa bahay. Nang maglakad ako papunta sa parking lot, kinuha ni Mo Chani ang kanyang bagahe mula sa kamay ni Yang Chen. Sa ilalim ng madilim na liwanag, tumingin siya kay Yang Chen nang may palihim na tingin. Ayokong baliwalain ako pag-uwi ko, kailangan kong isipin ako palagi. Lola ko, wala kang pakialam sa akin, paano kita papansinin? At isa pa, kapag natutulog ako, hindi ako makontrol, paano kita laging iniisip? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Wala ka bang sasabihing maganda sa akin? Hindi nasisiyahang sabi ni Mo Chani. Nag-isip sandali si Yang Chen. Kung hindi ka bumalik, punta na tayo sa bahay, kaya nangangako akong mami-miss kita magdamag, at titigan ka. Tapos, sabik ng magkaanak ang tita ko. Huwag mo nang isipin iyon. Hinihintay mong makuha ang Jenggong na Yenyang, ibibigay ko sa iyo ang pangalan pagkatapos kong maitakda ang pangalan. Bago iyon, hindi ako magpapadala nito ng katangahan. Pagkatapos noon, ang alindog ni Mo Chani ay walang katapusan na nagbigay ng nakapagpapatibay na kapansin-pansin, na inindayog ang kanyang magandang kwitan at tumungo sa kanyang pulang Audi. Palihim na sinabi ni Yang Chen na ang mga babaeng ito ay hindi fuel-efficient na mga ilaw, ngumiti ng walang magawa, at lumingon sa lugar kung saan sila nakaparada. Makalipas ang kalahating oras, pinaandar ni Yang Chen ang kotse ng BMW na hindi ginagalaw sa loob ng maraming araw at bumalik sa Longjingyuan Villa. Ang oras ay 12:00 na ng gabi. Dahil walang espesyal na paunawa noon, naisip ni Yang Chen na ang 2 babae sa pamilya ay natulog na, ngunit ayaw nito. Bukas ang ilaw. Biglang huminto si Yang Chen sa kotse, papasok na sana sa pinto, ngunit bumukas ang pinto mula sa loob. Miss, mabibilang mo yan. Si Wang Ma, na nakasuot ng pajama, ngunit sa unang tingin, ito ay isang katulong na nasa ere at hinayla si Yang Chen mula sa travel box. Lolo, bumalik ka na. Sigawan mo ako. Napupuno ang mata ko. Sumimangot si Wang Ma at sinabing. Pinapasok si Yang Chen sa pinto, paano umuwi, huwag kang kumusta, bibigyan kita ng lolo. Kung mag-iiwan ka ng makakain, tiyak na gutom ang iyong tiyan. Hindi maganda ang hapunan sa eroplano. Gusto mo bang magkaroon ng isang mangkok ng noodles para sa iyong lolo ngayon? Hindi ako nagugutom. Nasanay na si Yang Chen sa pag-aalaga sa mga sirang pag-iisip ni Wang Maria. Siya ay bahagyang mausisa. Kung ang ilog ay hindi pa bumalik. Regular ang buhay ni Lin Ruoxi. Lalo na kapag papasok na ito sa trabaho, halos lahat ay lalabas sa trabaho ng maaga, uuwi pagkatapos ng trabaho hanggang mga 10:00 ng gabi, matutulog. Wala siyang kaibigan, at abala ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Bilang karagdagan sa panonood ng TV at pagbabasa ng mga libro sa mga karaniwang araw, karaniwang hindi siya gumagawa ng iba pang mga aktibidad sa paglilibang at paglilibang. Kaya naman, nang si Lin Ruoxi ay hindi nakauwi ng napakagabi, labis na nagulat si Yang Chen. Nag-aalalang tumanggo si Wang Maria. Oo. Natapos ni Miss ang pagkain ngayong gabi at nakatanggap ng isang tawag sa telepono na nagsasabing siya ay isang Singaporean investor na pansamantalang nakarating sa China para sa isang gabi at itinuto. Ring na isang malaking pakikipagtulungan sa negosyo sa kumpanya. Orihinal na ito ay para sa iba na pag-usapan ang mga bagay na ito. Hindi pa nakikisali si Miss sa mga entertainment na ito. Buti na lang siya ang pinakamagaling sa aspetong ito. Umuwi si Miss Mo at ang aking lolo kasama mo, hindi sa China, at hindi bagay ang ibang tao. Tsaka lahat ay walang trabaho, hindi.
Siguro may papalitan na lang bigla. Kaya lang mag-isa ang ginang. Gabi na kasi bakit hindi na bumalik? Sumimangot si Yang Chen, pakiramdam niya ay hindi tama ang bagay na ito, nagtanong. Wang Ma, tumawag ka na ba? Hindi ako makalusot, baka business ang usapan, pinatay ni Miss ang phone, sabi ni Wang Maria. Saan ang sinasabi ni Ruaxi na nagpunta siya? Tanong ni Yang Chen. Maingat na naalala ni Wang Ma, dapat ay ang Imperial Building. Naalala ko na noong sinagot ni Miss ang telepono, hindi ko alam ang unang ilang layer. Tumanggo si Yang Chen, ibinaba ang mga bagahe, tumalikod at gustong umalis. Hoy Lolo, kakauwi mo lang, saan ba to? Nag-aalalang tanong ni Wang Maria. Si Yang Chen to ay hindi bumalik sa lupa. Pagpunta sa Ruaxi, nag-aalala ako sa kung ano ang mayroon siya. Pero, mahahanap mo ba ang lolo mo? Nag-aalala si Wang Maria. I have my way, sabi ni Yang Chen, at tumakbo palabas ng pinto. Hindi iniisip ni Yang Chen na ang ganitong uri ng airborne na negosyo ay normal. Higit pa rito, ang isip ni Lin Ruaxi ay hindi isang simpleng batang babae. Siya ay tila malamig at simple, ang kanyang pag-iisip ay napakametikuloso, at hinding-hindi siya maniniwala sa mga salita ng kabilang panig ng walang anumang dahilan. Maaari kong hayaan si Lin Ruaxi na ligtas na lumabas upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo sa gabi. Dalawa lang ang posibilidad. Una, ang ibang tao ay ganap na disente at hindi kailangang maghinala. Pangalawa, ang pagbabalat kayo ng kalaban ay umabot na sa pinakamataas, at hindi masabi ni Lin Ruaxi ang kanyang tunay na mukha. Malinaw, ang huli ay mas mahirap, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi. Bilang isang babae na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon at napakaganda ng hitsura, mayroong lahat ng dahilan upang hayaan ang master na mapagkunwari tulad ng huli na mapunit ang mahalagang shell. Hindi ito ang unang beses na nakarating ako sa Imperial Building, kaya pamilyar ako dito. Naglakad si Yang Chen sa pintuan ng gusali, at agad na nagtipon ang 2 security guard. Dahil ang gusali ay bukas 24 na oras sa isang araw, ang security guard ay walang tigil din. Sa sandaling ito, si Yang Chengang ay bumalik mula sa field, ang kanyang buhok ay malambot, at siya ay magulo. Nakasuot siya ng manipis na itim na kulay abong Amerikana, at hindi napupunas ang ilang mantsa. Nakasuot siya ng double-stain flat shoes at maraming mukha ang mukha. Pawis, parang matandang magsasaka. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang 2 security guard na humarang sa harap ni Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor Building ay hindi inilagay sa mga ordinaryong migranteng manggagawa. Itong Ginoo. Mangyaring umalis dito, ang mga damit ay hindi maganda ang pananamit, at ang mga hindi kwalipikado ay hindi pinapayagan na pumasok sa loob ng gusali. Walang ekspresyong sabi ng isang security guard. Tumangala si Yang Chen at tumingin sa 12 ng mga gusali. Kailangang hanapin ang mga karayom ni Lin Ruaxi sa haystack. Isa pa, hindi siya pamilyar sa loob. Akala niya doon siya pupunta. Tila iisa lang ang daan patungo sa pinakamabilis. Sa pag-iisip nito, nagtanong si Yang Chenchong at 2 security guard. Mayroon ka bang surveillance video? O ang sistema ng pagpaparehistro, tingnan ko. Naghahanap ako ng isang individual. Sir, sana po huwag niyo po kaming istorbohin sa trabaho. Kinausap po namin kayo ng matino hanggat maaari. Please leave. Medyo hindi komportable ang security guard. Baliw ang taong ito. Ito ba ang paraan para manguna? Para maghanap din ng mga tao. Walang magawang umiling si Yang Chen. That can only say sorry, kaya ni Sven na solasyunan. Pagkatapos noon, biglang humakbang pasulong si Yang Chen. Hinawakan ng 2 kamay ang kwelyo ng 2 security guard. At direktang binanggit na, ang 2 security guard ay nagdagdag ng hanggang 300 kilo ng katawan, direkta silang itinapon sa malayo. Panloob na bukal ng tubig. Hoy! 2 tilamsik ng tubig, 2 security guard na biglang naghagis ng paglipad nagsimulang sumigaw sa tubig. Halika, halika. May gustong mahirap.
Maraming security personnel at customer service staff sa paligid ang agad na kinabahan, at maraming security guard ang sumugod upang palibutan si Yang Chen. Isang babae na mukhang manager ng lobby ang nagsimulang tumawag ng pulis. Napangiti si Yang Chen sa kanyang puso, iulat ito, maganda ang alarma. Lahat, pupunta ako sa asawa ko. Kung ayaw mong masaktan, hayaan na natin. Kung hindi man, bagamat hindi ako pumapatay ng tao, hindi may iwasang masaktan ako ng kaunting pinsala. Sabi ni Yang Chen habang naglalakad siya patungo sa hagdan. Hindi siya magiging tanga para sumakay ng elevator. Kapag may nagsara ng electric gate, isasara siya. Maraming mga security guard ang natural na hindi kompromiso, at aakyat sila at susubukang harangin si Yang Chen. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Yang Chen ang isa-isa. Binaril nilang lahat ang mga security guard sa pool sa bulwagan, at sa sobrang takot nila ay natakot ang mga manggagawa sa gusali at mga bisita sa bulwagan na lumipat. Napakaraming security guard sa Imperial Building. Kapag naglalakad si Yang Chen, hinahawakan niya ang mga security guard na laging sumusugod sa electric baton. Kahit na paminsan-minsan ay sinisingil, sila ay nangungulit at hindi natatakot. Nang maglakad ako papunta sa hagdanan, tumingin si Yang Chen sa sahig ng workroom, nasa ikalawang palapag lamang. Oo, dumiretso siya sa itaas at nagsimulang maghanap ng video surveillance room. Pagdating ko sa koridor sa ikalawang palapag, tumangay si Yang Chen at agad na kinuha ang pinto sa itaas. Ito ang silid para sa pagsubaybay sa seguridad, kaya mabilis akong naglakad. Ang paggalaw sa ibaba ay nakakagambala sa mga bisita ng buong gusali. Ang mga security guard ng gusali ay dumagsa sa ikalawang palapag at sinimulang harangin si Yang Chen. Matapos buksan ni Yang Chen ang pinto ng monitoring room, nilock niya ang pinto mula sa loob. Ang pinto ng metal na texture na ito ay hindi masisira ng mga tao sa labas ng ilang sandali. Matapos malutas ni Yang Chen ang dalawang security guard na umiinom ng kape sa silid. Ayon sa oras na ibinigay ni Wang Ma, tinatayang dumating si Lin Ruoxi sa Imperial Building, at pagkatapos ay ganap na na-adjust ang video sa yugto ng panahon na iyon, at mabilis na iniskan ng isang tao ang lahat ng mga larawan. Sa labas ng gate, hindi alam ng mga baliw na security guard kung saan dadalhin ang ekstrang susi, sa wakas ay binuksan ang pinto, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang bumauha. Sa sandaling ito, nahuli ni Yang Chen ang sandali ng si Lin Ruoxi, isang itim na propesyonal na palda, ay pumasok sa gusali. Siya ay masaya. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagmamadaling umakyat, lihim na inis. Sa kanyang pandinig, tumingin siya sa screen ng video, at ang kanyang mga kamay ay ang mga security guard na nag-solve ng closeness. Paminsan-minsan, maraming security guard ang nasugatan ng walang malay na mga kamay ni Yang Chen. On the spot, nabali ang tadyang, at napahiga sila sa sahig at umiyak at sinigawan ang ina. Tinakat nila ang ibang mga security guard. Ito ang kabaligtaran ng pagsubaybay ni Yang Chen sa ruta ng paglalakad ni Lin Ruoxi. Makalipas ang halos 3 minuto, sa wakas ay nagkulong si Yang Chen. Pumasok si Lin Ruoxi sa 27 palapag na departamento ng pagkain at inumin, isang kahon na tinatawag na night. Sa sandaling ito, ang sipol ng sasakyan ng pulis ay bumaba. Alam ni Yang Chen na darating ang mga pulis sa lalong madaling panahon, hindi na naghihintay, at kumaway sa isang grupo ng mga takot na security guard, at tumalon palabas ng surveillance room. Direktang pumasok mula sa hagdan at mabilis na tumakbo sa ika-27 palapag. Hanggang sa ika-27 palapag. Binilang na ni Yang Chen, kung ilang security guard ang ibinagsak at naglupusay, at maging ang ilan sa kanila ay mga customer bodyguard, na lahat ay binugbog ni Yang Chen kahit pa man ang 3. 7-21. Ang ika-27 palapag ay isang silid ng negosyo. Ang koridor ay walang laman. Ngunit dahil ang magulo na impormasyon sa ibaba ay ipinadala dito, marami sa mga kahon ang nakatayo sa pintuan ng mga pribadong itim na bodyguard, na mahigpit na binabantayan. Mabilis na natagpuan ni Yang Chen ang pangalawa hanggang sa huling kahon na pinangalanang Knight sa babala ng mga bodyguard.
Nakatayo sa pintuan ang dalawang matipuno at kaawa-awang bodyguard. Sa pagkakataong ito, si Yang Chen ay tinatamad na magbigay ng pansin. Hindi na hinintay na magtanong ang dalawang bodyguard. Direktang sumuntok ang isang tao. Ang bilis ng pagsuntok ay hindi matansya ng dalawang bodyguard. Huwag na lang lumaban, agad na hinawakan ng dalawa ang kanilang tiyan ng mahina. At mahina bumagsak sa lupa. Boom! Ang binti ni Yang Chen ay ang magandang safety door ng anti-lock sa bukong-bukong. Direktang pinapagana ng electronic lock ang sistema ng alarma, ngunit ang matalim na tunog ay napakaputla at mahina. Agad na nakita ang sitwasyon sa loob ng kahon. Dalawang tao ang nakaupo sa tabi ng maliwanag na desk lamp sa tabi ng bintana. Ang isa ay si Lin Ruaxi na may ilang mga pagkakamali, at ang isa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na suit. Ang itim na buhok ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay maayos na nakasuklay sa likod ng kanyang ulo, at may bahagyang katandaan sa kanyang mukha. Makikitang mas malaki ang tunay niyang edad kaysa sa tila. Nang makita niya si Yang Chen, ang lalaki ay umupo ng tahimik at umikot. Mga kilay. Sa oras na ito, mula sa kabilang suite, dalawa pang bodybuilding bodyguard ang sumugod palabas at kinakabahang huminto sa harap ni Yang Chen. Sa wakas ay kinumpirma ni Lin Ruaxi na ang lalaking biglang sumugod na parang bandido ay si Yang Chen. Sa sandaling ito, si Yang Chen ay mas katulad ng isang kulay abo na mukha dahil sa pakikipaglaban at pagtakbo. Siya ay naging mas hindi komportable, gaskosan, pawisan, at kahit nakontaminado. Ang dugo ng ibang tao, nakasuot ng kulay abo itim sa labas ay tumatakbo sa pintuan, isang buhay na kabataang scorpion sa kalye, o ang uri lamang ng grupo. Sino ka? Tanong ng lalaking naka-purple suit. Hindi siya pinansin ni Yang Chen at tiningnan si Lin Ruaxi ng mabuti. Nabigla na lang siya nang tuluyan na siyang natakot. Hindi siya ginamo ng maayos, at medyo nalungkot siya. Nakita ni Lin Ruaxi na talagang ngumiti si Yang Chen sa kanyang sarili, at biglang hindi napigilan ang sarili niyang inis, tumayo si Warren at nagtanong. Yang Chen, anong ginagawa mo? Kilala ni Miss Lin ang lalaking ito. Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Lin Ruaxi na masakit ang ulo at lumingon at humingi ng paumanhin. Mr. Gao, pasensya na, may problema ako. Miss Lin, mukhang nagmamalasakit sa iyo ang binatang ito, sa iyo siya, tanong ni Mr. Gao na tumingin kay Lin Ruaxi. Yumuko si Lin Ruaxi at sumulyap kay Yang Chen, na nakangiti pa rin sa pintuan. Bumantong hininga siya sa mahinang boses at sinabing, siya ay isang tauhan ng aking kumpanya. Hindi ko alam kung bakit ito biglang nababaliw. Mga tauhan. Pumunta si Ape. Ang ngiti ni Yang Chen ay naging mapait, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Pagkatapos ng lahat, halos 4 na oras na pumunta rito si Lin Ruaxi. Nakikita niya itong ligtas at mapayapa, at napakasaya ni Yang Chen. Tungkol naman sa pagsusuri ni Lin Ruaxi sa kanya, hindi pa siya masyadong nag-isip sa ngayon. Si Mr. Gao ay mukhang natigilan at sinabing, Miss Lin, ngayong gabi, naging kaibigan ko ang matandang pangulo, at pansamantala akong nakarating sa China Shipang. Sinabi ko kay MS. Lin ang tungkol sa pakikipagtulungang ito sa French Chebeli Group. Sa ibang malalaking kumpanya sa Yanjing, dito ako nauna. Sobrang lungkot ng practice ng staff mo. Hindi ko talaga maisip kung bakit may ganitong empleyado ang isang malaking kumpanya tulad ng Yulei International. Mr. Gao, humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya, siya, hindi niya kadalasang ginagawa iyon, hindi ko alam kung bakit ngayon. Halo-halong gulo ang iniisip ni Lin Ruaxi, kung ano ang iniisip ng lalaki. Bigla siyang bumalik ng walang ingay. Balik, usapan tungkol sa negosyo, ano ang bigla niyang pinasok. Sa ganitong paraan, lahat ng uri ng alarma at magulong tunog sa ibaba ay siya ang gumawa. Scorpio, magulo ba itong tao? Mag-isa niyang ikinasal ang buong gusali. Para lang ba sipin ang pinto at tumayo sa harap mo ng nakangiti. Ngunit sa oras na ito,
dalawang pulis ang biglang sumulpot sa pintuan, sumisigaw ng, "No movement," itinaas ang pistol at tinutukan si Yang Chen mula sa likuran. Si Lin Ruoxi ay may malaking pares ng magagandang babae, hindi ako makapaniwala na ang lalaking ito ay naprovoke pa ang mga pulis. Isang matikas na babaeng pulis ang pumasok mula sa pintuan. At sa ilalim ng mixing itim na buhok, ang magandang mukha ay puno ng galit, huli na sa gawain, gumawa ng ganoong kalaking hakbang, kung sino ang naka-duty ay magagalit. Tignan ko, sinong **** ang bababa. Ang babaeng pulis ay pumunta sa harapan at tumingin kay Yang Chen, at bigla siyang nasa lugar. Chairman Kai, halika nang napakabilis, ibinalik ni Yang Chen ang kanyang tingin, at nakangiting sinabi ni Chong Kai. Mula noong gabi ng gabi sa gusali, hindi na muling nakita ni Kai Wei si Yang Chen. Ngunit sa mga araw na ito, hindi ko alam kung bakit lagi kong iniisip ang eksena ng gabing iyon, lalo na kapag pinipilit ni Yang Chen ang sarili at nagmamadaling tumayong mag-isa. Ang mga eksena ng grupo ng mga elemento ng underworld ay naging dahilan upang si Kai Wei ay laging may urge na pumunta sa bahay ni Yang Chen para tingnan. Na naging dahilan para makaramdam ng awkward si Kai Wei. Ngayon, nakita ko talaga si Yang Chen, pero nakakahiya. Siya ay darating upang mahuli siya. Yan, nakita ni Lin Ruoxi ang taong si Kai Wei, medyo kapayapaan ng isip, ay lumapit at nagsabi. May naiisip ka bang paraan? Ang taong ito ay tila wala sa puso ngayon, tingnan mo ang aking mukha, hayaan him go okay. Tutulungan ko siya sa mga nasirang gamit at iba pang gastusin. Kung ikaw din. Bahagyang nagulat si Kai Wei, ngunit nang maisip niyang mag-asawa na sila, medyo umasim ang kanyang puso. Bagamat hindi niya alam kung bakit gagawin ito ni Yang Chen, sumang-ayon si Kai Wei sa diskarte ni Lin Ruoxi. Gusto kong itali niya si Yang Chen, at palagi siyang hindi makasarili at walang prinsipyo, at bigla niyang naramdaman na hindi niya ito makukuha. Gayunpaman, si Ji Gao, na tumayo mula sa kanyang upuan, ay tila hindi pinabayaan si Yang Chen. Inayos niya ang espesyal na purple suit at sinabi. Itong pulis na ito, mataas ang apelyido ko, ay ang Singapore Chamber of Commerce, tutol ako dito. Ang biglaang pagpasok ng lalaki ay labis na hindi nasisiyahan. Ang kanyang pag-uugali ay malubhang napinsala ang aking personal na kaligtasan at doon ay isang hinala ng pagnanakaw ng mga lihim ng kalakalan. Sana ay maaresto kayo ayon sa batas at ang batas ay dapat na patas. Ito, kumunot ang noo ni Kai Yu, at hindi niya inaasahan ang ganoong karakter sa silid. Nakinig si Lin Ruoxi kay Ji Gao upang igiit na ipadala si Yang Chen sa yugto ng pagsubok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Mr. Gao, siguradong wala siyang balak na saktan ka, hindi rin siya magnanakaw ng commercial secrets. Please believe me, let me handle it. Panipi. Miss Lin, sana maintindihan mo na napadpad ako sa China Shipping Airport ngayong gabi, hindi lang humihingi ng kainan, puro chismis lang, seryoso ako sa company mo para maging cooperation natin. Partner, nakipagtambalan sa mga sikat na international company. Sincere ako, pero ganito ang trato sa akin. I can't scorn my reputation. Galit na sabi ni Ji Gao. Oy, hehe. Pagkasabi pa lang ni Ji Gao nito, biglang ngumiti si Yang Chen at nginitian ang kanyang kamay. Well, hindi mo maaaring siran ang iyong reputasyon. Bakit? Ang gangster ng Nightingale Building, sa tingin mo ba tama ako? Kumunot ang noo ni Mr. Gao at nagtanong. Yang Chen, huwag kang magsalita. Hindi mo pa rin iniisip na masyadong malaki ang mga bagay. Galit si Lin Ruoxi, kasuklam-suklam ang taong ito, ngunit hindi niya ito mapapanood na nakulong. Inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga miyembro ng Singapore Chamber of Commerce, ang pinakamalaking financial club sa gabi sa dagat, na may layuning magnakaw ng mga lihim ng kalakalan. Ang mga krimeng ito, kahit alin ang itatag, ay sapat na para magdusa si Yang Chen. Hindi mapigil ang ngumiti si Yang Chen at biglang tumalikod at sinabi kay Kai Wei. Chairman Kai,
Pwede ba kitang i-check itong kwarto? Tingnan mo ang kwarto. Sa loob-loob ni Kai Wei ay nababalisa, hindi maipaliwanag ang mga salita ni Yang Chen. Oo, gamitin ang iyong kadalubhasaan at teknolohiya para tingnan ang mga TV set, mga ilaw sa tabi ng kama, at mga kurtina. Sabi ni Yang Chen. Nung katatapos lang nito, parang may naintindihan si Kai Wei, tumango bigla, at sa kabaligtaran ni Mr. Gao, unti-unting pumuti ang mukha. Hindi alam ni Lin Ruaxi kung ano ang gustong gawin ni Yang Chen, ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Kai Wei, naisip niya kung may misteryo. Kinailangan niyang tumayo ng matyaga at panoorin si Kai Wei na pumunta sa kwarto upang suriin. Nakakatawa. Nakinig talaga ang mga pulis sa mga gangster. Mukhang wala na akong dahilan para manatili dito. Tara na. Tila naiinip na naghihintay si Mr. Gao at galit na ngumuso, nagbabalak na umalis kasama ang dalawang bodyguard. Harangan sila. Biglang hinampas ni Kai Wei ang dalawang pulis sa pintuan, at ang nguso ng nguso ay nakatutok kay Mr. Gao. Anong ginagawa mo? Ikaw. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Gao Guokshong, Secretary General ng Singapore Chamber of Commerce. Dapat 3 points magalang ang mayor mo. Naglakas loob kang pigilan ako. Gao isigaw ito. Ngumisi si Kai Wei at naglakad papunta kay Mr. Gao. Hindi ka mahalaga, ngunit tulad ng sinabi mo, ang batas ay dapat na patas, at kung ano ang mayroon ako ay ang iyong hustisya. Pagkatapos nito, ibinuka ni Kai Wei ang kanyang mga palad, at sa kanyang palad, palihim niyang kinuha ang 3 pribadong kamera para sa pagnanakaw. Ang dumi mo. Hindi akin ang bagay na iyon. Nagalit si Mr. Gao at napasigaw. Hey, umiling si Yang Chen at bamantong hininga. Hindi ko sinabi sa'yo, sobrang excited ka. Unfortunately, you have this trick, I learned it when I didn't grow up. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon, si Lin Ruaxi, na hindi alam ang sitwasyon, ay biglang napagtanto na ang lahat ng ito ay nangyayari. Ang mukha ni Lin Ruaxi ay parang aiseng, at sinusubukan pa rin niyang tulungan si Yang Chen na humingi ng awa kay Mr. Gao, ngunit ang tunay na kahihiyan ay ang talagang hinihiling niya. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Gao Guokshong, magkita tayo sa korte. Si Lin Ruaxi ay hindi gustong maghintay ng ilang sandali, tumalikod at tumakbo palabas ng silid, at maging ang mga bag na nakalimutan niyang kunin sa mesa. Pumunta si Yang Chen sa mesa at kinuha ang bag ni Lin Ruaxi. Sabi niya sa ilang kabataang hindi marunong magpakabait. Kung hindi ako nagkamali ng hula, maaari niyang ma-detect ang LSD at iba pang droga sa kanyang katawan o sa inumin sa silid. Ang mga kasunod, ang mga bagay na nangyayari ay napakadali, at si Direk Kai, ako ay may problema. Well, alam ko, makikita mo si Ruaxi, magiging malakas siya mula sa murang edad. Sa pagkakataong ito ay nalinlang ako ng bastos na ito. Siguradong napakalungkot ngayon. Hahayaan ko ang mga manlalaro na samahan ka, para walang sinuman. Pipigilan ka, sabi niya ng mapait at mapait ng ngiti. Tumango si Yang Chen. Nang may kasamang pulis, mabilis itong lumabas ng silid. Kung tungkol sa kung paano magtatapos si Gao Guokshong, hindi ito isang bagay na handa niyang pakialaman. Sa lahat ng paraan sa ibaba, ang pamunuan ng gusali ay galit na galit sa hitsura ni Yang Chen, ngunit sa pagsasaayos at pagpapaliwanag ng mga opisyal ng pulisya, sa wakas ay walang problema. Si Yang Chen ay lumabas ng gusali at hindi gumawa ng ilang hakbang upang makita si Lin Ruaxi, na patungo sa parking lot. Ang mga ilaw sa labas ng gusali ay iluminado sa itim na propesyonal na palda, na may pahiwatig ng pilak, sa likod ni Lin Ruaxi, at ang mga linya ay pinaganda sa sukdulan. Mabilis na humakbang si Yang Chen at inilagay ang puting herme na maliit na bag sa harap ni Lin Ruaxi. Ang bag ay hindi kinuha, ang susi ng kotse ay wala kang pagmamaneho ng anumang sasakyan. Hindi naman pinalampas ni Lin Ruaxi at kinuha ang bag. Salamat. Mukhang tinamaan ka ng husto, at talagang sinabihan mo ako ng salamat. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Hindi ko sinabi sa'yo kanina.
Tumalikod si Lin Ruaxi at nagtanong ng walang katiyakan. Bahagyang mamasa-masa ang kanyang mga mata at medyo namumula ang kanyang mga mata. Pinag-isipan itong mabuti ni Yang Chen. Hindi ko maalala, baka hindi, pero baka nakalimutan ko. Pero naalala ko na hindi ko sinabi. Naglakad ang dalawa sa mga panlabas na kalye at pumasok sa parking lot. Umihip ang malamig na simoy ng hangin sa tahimik na parking lot, nagdudulot ng lamig, walang tao, at naririnig pa ng dalawa ang paghinga ng isa't isa. Saglit na nag-alinlangan si Lin Ruaxi, at biglang sinabi ng mahina. Pasensya na, sinisilang kita. Napakamot ng ulo si Yang Chen at sinabing may mapait na mukha. Wala ka bang masasabi sa akin? Salamat at paumanhin, hindi ako komportable, hindi ginagamit. Huminto si Lin Ruaxi at humingi ng paumanhin. Kinausap kita noon, hindi ba ito sikat, napakahigpit, at hindi nagbibigay ng mukha sa iyo? Bakit mo naman nasabi? Halimbawa, kung sinabi mo sa akin na huwag magsabi ng salamat, sasabihin kong ikaw ang may kasalanan. Seryosong sabi ni Lin Ruaxi. Ngumuso si Yang Chen at nagtanong. Ang awkward ba talaga? Oo, nahihiya ka, sabi ni Lin Ruaxi. Nang makita ni Lin Ruaxi na walang masabi si Yang Chen, lumingon siya sa pagdududa at nagtanong. Kailan ka umuwi? Bakit alam mo na nandito ako? Casual na sinabi ni Yang Chen. Ang eroplano na nakaalis 1 oras na ang nakalipas, wala ka sa bahay, sinabi ni Wang Man na lumabas ka na sandali, hindi ako mag-aalala, halika at tingnan mo. Ganoon lang kadali, nagtanong si Lin Ruaxi na may bahagyang pagtataka. Ikaw ay sumugod sa Emperor's Mansion sa gabi para sa isang maliit na dahilan, at ginulo ang buong gusali at nagdala ng pulis. Napangiti si Yang Chen at sinabing. Kung gayon, bakit sa tingin mo ako nga, tama pala ang hula ko, hindi mo ba hinawakan ang puting mata na lobo? Bigla itong gagawin ni Gao Guoxiong. Laking gulat ko rin. Nagkamali ako ng paniniwala sa kanya. Gayunpaman, hindi ka natatakot na mali ang iyong hula. Kung ganoon ang kaso, ngayon ay hinuhuli ka ng mga pulis, magkakaroon ng maraming mga tao. Sabihin mo, alam mo ba kung gaano kalubha ang kahihinatnan? Sabi ni Lin Ruaxi na may pagkasabik. Alam mo, ngunit kailangan kong gawin ito, sabi ni Yang Chen. Nakatingin sa kalmadong mga mata ni Yang Chen, si Lin Ruaxi ay may ilang hindi maipaliwanag na pagpindot at nagtanong. Bakit? Dahil asawa kita, wala akong tiwala. Diretsyong sabi ni Yang Chen. Naramdaman ni Lin Ruaxi na ang isang string sa loob ay dahan-daang hinugot. Nalulungkot. Namamanhid, hinayaan siyang lumabas ng kaunting kaligayahan, medyo nalilito, medyo nahihiya, medyo naantig, at ang lalaking nasa harap niya ay hindi kulay ang mukha ay malambot at mapagmahal. Gayunpaman, dahil dito, biglang nabahala si Lin Ruaxi tungkol sa mga salita na ginawa niya sa kahon. He tried to ask. Sa box lang sinabi ko na tauhan kita, baliw ka. Galit ka ba? Hindi ko masabi ang tungkol sa galit, dahan-daang sabi ni Yang Chen. Sinabi niya. Masasabi ko lang na may kaunting kawalan, ngunit naiintindihan ko na ang sinumang nakakakita sa aking mga aksyon sa panahong iyon ay hindi masyadong nauunawaan. Si Yang Chen ay isang walang malasakit na hitsura. Lalong nahihiya si Lin Ruaxi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Sa hinaharap, kung may magtanong, sasabihin ko sa kanila, ikaw ang aking asawa. Sa kasong ito, diretsyong huminto si Yang Chen at lumingon at tumingin kay Lin Ruaxi, na nahihiya sa kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo, di ba sabi na ito ay inilihim pansamantala? I think this is very unfair to you, just when I misunderstood your compensation. Pabulong na sabi ni Lin Ruaxi. Hindi mapangiti si Yang Chen. My lovely Ruaxi baby, husband's name, is not used to reward things. I don't need you to feel your heart in this way. Sa totoo lang, hindi kita sinisisi, kung may magtanong sa akin kung sino ka, gagawin ko. Sabihin mo rin na boss kita, hindi asawa. So, kung gusto mo talaga akong tawaging asawa sa harap ng iba,
Then please tell me a word. Ano? Sabihin, mahal mo ako, mataimtim na sabi ni Yang Chen. Si Lin Ruoxi ay nasa parehong lugar, ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Sa huli, sa wakas ay pumanaw siya na may kalungkutan. Hindi ko kaya. Yun lang, hindi ko masabi, kaya wala tayong dapat ikabahala sa bagay na ito. Ngayong araw na ito gagawin ko para sa iyo dahil kailangan kong gawin ang responsibilidad ng isang legal na asawa. Tungkol naman sa nararamdaman sa gitna, para maging sa totoo lang, hindi ko masabi, kaya wala kang masyadong pakialam. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Bagamat sinabi ito ni Yang Chen. Nakita ni Lin Ruoxi ang mabahong kasuotan ni Yang Chen, magulo at malagkit na buhok, mainit pa rin ang pakiramdam, tulad ng maruming hitsura, ngunit dahil sa pagbabago ng anggulo, mukhang napakainit. Nag-aalala siya na baka nagmamadali akong makauwi agad. Hindi man niya masabi na mahal niya ito, hindi niya sasabihing mahal niya ang sarili niya, ngunit ramdam niya ang pag-aalala niya sa sarili niya. Nakaramdam pa rin ng kasiyahan si Lin Ruoxi. Habang naglalakad papunta sa sasakyan ng Bentley sa Lin Ruoxi, inabot ni Lin Ruoxi ang leather bag at iniki ito, ngunit hindi niya ito mahanap. Yang Chen, nawala ang susi ko. Nag-aalalang sabi ni Lin Ruoxi. Ang lihim ng ngiti ni Yang Chen, inaabot at nanginginig, nasa kamay niya ang susi ng sasakyan ni Bentley. Ikaw. Bakit mo ninanakaw ang susi ko? Si Lin Ruoxi ay may masamang pakiramdam. I am driving your car tonight, sitting in a car and going back to the heart, dadagdagan ko ang nararamdaman ko, at sisikapin kong sabihin ang tatlong salita sa isa't isa sa isang sulyap, hehe. Hindi na kailangan. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Sinabi ni Lin Ruoxi na susulong siya at mang-aagaw. Ngunit paano kaya ni Yang Chen na kunin si Lin Ruoxi at paikutan ang sasakyan ng ilang bilog? Si Lin Ruoxi ay humihingal, ngunit ang likod ni Yang Chen ay hindi nakasabay. Hindi ako pupunta sa kotseng minamaneho mo. Ibabalik mo sa akin ang susi. Matigas na sabi ni Lin Ruoxi, ayaw niyang magkaroon ng bangungot dahil sa biyahe. Hindi siya pinansin ni Yang Chen, binuksan niya ang pinto mula sa kanyang sarili, umupo sa driver's seat, isinara ang pinto, at pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan. Si Lin Ruoxi ay nakatayo sa labas ng kotse, at ang hangin ay halos hindi kasing sama ng batang babae. Dinilaan niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Yang Chen. Ang pakiramdam ng kabutihan at init na naipon lamang ay nawala. Masyadong nakakadiri ang lalaking ito. Sa tingin ba niya, lahat ay kasing baliw niya, tumatambay sa syudad ng mahigit 200 kilometro kada oras. Si Yang Chen ay Ginoo, mula sa loob upang tulungan si Lin Ruoxi na buksan ang pinto ng kotse ng pasahero sa harapan, nanlilisik ang mukha ni Lin Ruoxi, tumatawa at sinabing, Mahal, pasok ka, hindi magandang mag-aksaya ng gasolina. Paglabas mo, papasok ako. Mahigpit na tumanggi si Lin Ruoxi na ikompromiso. Tiningnan ni Yang Chen ang oras sa loob ng sasakyan. You see, it's more than 12 o'clock at midnight. 3 o 4 na beses na natapos ang mga young couples sa paglalaro. Dapat bumalik ka na, o, wag mo nang paglaruan ang asawa mo. Temper, pasok ka dali. Si Lin Ruoxi ay lihim na nagbasa ng ilang mga pagbabasa sa parehong kasarian. Alam din niya ang sinabi ni Yang Chen. Siya ay nahihiya sa kanyang mukha at sinabi, Huwag kang maging isang rogue. Bumaba ka. Paano ako magiging suwail? Nagbilang ako ng 3. Kapag hindi ka sumakay sa bus, itataboy ko. Pagbabante ni Yang Chen. Ngumuso si Lin Ruoxi at tumayo sa labas ng kotse. Sumimangot si Yang Chen at nagsimulang magbilang. 1, 2, 2 kalahati, 2 kalahati, 2 kalahati at kalahati. Hoy! Sa wakas ay hindi napigilan ni Lin Ruoxi na tumawa ng malakas, at ang akumulasyon ng gabi ay tila natangay sa kakaibang mga numero ni Yang Chen. Hoy, masaya, sumakay na tayo sa bus kapag masaya ka. Hindi mo ako mabibilang sa kalahati ng mga salita sa ilang daang salita, nakangiting sabi ni Yang Chen.
Tiningnan siya ni Lin Ruoxi White, bagamat awkward ang kanyang puso, ngunit kinailangan niyang umupo sa kotse at binalaan si Yang Chen. Bawal magmaneho, mabagal, o hindi ko kukunin ang sasakyan na minamaneho mo sa susunod. Huwag kang mag-alala, walang balak na magmaneho muli si Yang Chen. Hindi sapat si Lin Ruoxi ngayong gabi. Hindi siya isang taong sakam kay Hu. Matapos ang kotse ay maayos na pumasok sa high speed, naalala ni Yang Chen ang isang bagay at sinabi kay Lin Ruoxi. Pupunta ako sa birthday party ng isang kaibigan bukas, at hindi ako papasok sa trabaho. Kakausapin kita ng maaga, ngunit ito ay hindi tamad. Birthday party. Malamig at malamig na sinabi ni Lin Ruoxi. Ito ay ang kaarawan ng babae sa labas mo, sabihin kung ano ang mga kaibigan, huwag mo akong sisihin. Bumantong hininga si Yang Chen. Gusto ko talagang bigyan ng kaarawan ang isang babae, hindi ko talaga sinasabi sa iyo, kaibigan ko si Yuan Ye, hindi ko alam kung hindi mo alam, mukhang medyo mayaman. Ano? Yuan Ye. Tila iniisip ni Lin Ruoxi na hindi siya makapaniwala. Yuan Ye ba si Yuan Yuan? Si Yang Chen ay hindi sigurado at sinabi. Hindi ko alam, sa madaling salita, napakayaman. Ito ay R8. Ito rin ay isang koponan na nagtatayo ng mga laro. Nakikipaglaro lang ako sa kanya. Lalong nagulat si Lin Ruoxi. Bigla niyang naramdaman na ang hayop ni Yang Chen ay masyadong kaakit-akit. Alam mo bang si Yuan Jia ang pinakamalaking pamilya sa lakas ng China Shipping? Si Yuan Ye ang nag-iisang anak ni Yuan Jia, Xu Jia, na kinakatawan ni Xu Jihong, kung ilagay ito sa harap ni Yuan, at kahit kalahati ng pamilya ni Yuan hindi ko makuha. Oo, medyo nakaramdam ng nobela si Yang Chen. Mukhang mas magiging malapit ako sa bata sa hinaharap, na iligtas si Xu Jihong na laging may hinahanap ang lalaki. Tumanggo si Lin Ruoxi na may malalim na iniisip. Oo, mas paglalaroan mo si Yuan Ye sa hinaharap, subukan mong palalimin ang iyong nararamdaman. Dahil gusto kanyang makipagkaibigan sa iyo, dapat niyang pangalagaan mabuti ang pagkakataon. May relasyon sa pagitan ni Yuan at Jia. Ang daan malaki ang maitutulong. Hindi, pagpunta ko bukas, may ipapadala ako sa iyo na magdadala ng mga regalo. Kapag ipinadala ko sila sa pamilya Yuan, hindi ako magiging bastos, lalo na ang ina ni Yuan Ye. Nabalitaan ko na ang sikat na pamilya ni Yanjing, na mas maingay kaysa sa pamilya ni Yuan, dapat maging maingat na mag-iwan ng magandang imahe. Nang marinig niya si Lin Ruoxi sa paligid niya ay biglang gumawa ng nakagawiang plano para sa iba't ibang interpersonal na relasyon sa isang computer. At nagdesisyon na magtakda ng patakaran para sa hinaharap na karera ni Yang Chen. Tahimik na bumantong hininga si Yang Chen, at gustong maglaro si Kuya. Madali lang kapatid. Kinaumagahan, nakahiga pa rin si Yang Chen sa kama, at nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Yuan Ye, isang binata na hindi nakayanan ang kalungkutan. Yang Chen, nagising ka na ba? Si Yuan Ye ay nasa mabuting kalooban. Mukhang napakagandang bagay para sa kanya ang kanyang ika-20 kaarawan. Hindi siya nalulumbay sa nalalapit na bensan. Humikab si Yang Chen, maaari mo bang kunin ang iyong telepono habang natutulog ka? Mabuti naman, hintayin mong sunduin kita, ikaw na mismo ang hanapin, tinatayang hindi ko mahanap ang address ng bahay ko, sabi ni Yuan Ye. Si Yang Chen ay mayroong maraming lugar na hindi nakikilala ang daan. Dahil si Yuan ang unang malaking pamilya sa gitna ng bibig ni Lin Ruoxi, gusto kong manirahan sa isang espesyal na lugar. Maiintindihan ni Yang Chen. Alam mo ba kung saan ako nakatira? Tanong ni Yang Chen. Hindi ko alam, kaya tumawag ka at magtanong. Longjing Yuan no. 89, nandito ako para tawagan ako, hihiga muna ako saglit. Handa nang mabitin si Yang Chen. Huwag bitin. Ngumiti si Yuan Ye at sinabing. Nakarating na ako, sa katunayan, gusto kong kumpirmahin kapag tumawag ako. Si Yang Chen ay nagsalita at nag-isip tungkol dito. Sabi niya, ang Sugar Taro ang nagsasabi sa iyo na dito ako nakatira. Hoy,
Akala mo, sinundo kita para mamulot ng asukal, mahigpit ang nanay niya, walang samando sa kanya, halos hindi siya makalabas ng mag-isa. Malungkot na sabi ni Yuan Ye. Mukhang tuwang-tuwa ka, di ba kaya wala siyang chance na makasama ang ibang lalaki, gamaan ka ba? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Akala mo, haha, tera na. Bagamat hindi ko pa nakikita ang ilang mga mukha sa realidad ni Yuan Ye. Pagkatapos ng isang panahon ng mga online na laro at pakikipag-chat. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay pamilyar pa rin, kaya't ang pananalita ni Yuan Ye ay naging maluwag din, na ginagawang si Yang Chen ay napakabihirang. Para mag-enjoy at magkaroon ng mas batang lalaki na kaibigan. Pagkatapos ng simpleng suot ni Yang Chen, inahit niya ang kanyang balbas at ginawang masyadong sira ang kanyang sarili at pagkatapos ay bumaba. Sa ibaba, naghanda si Wang Ma ng almusal, isang western-style sandwich, ham at gatas lamang. Kumuha si Yang Chen ng sandwich at lumabas kasama si Wang Maria. Nagmamadaling sinigawan ni Wang Ma si Yang Chen. Lolo, teka, dadalo ka ba sa birthday party ni Yuan Jagong? Oo, anong problema? Ngumiti si Wang Ma at umakyat sa hagdan, kinuha ang isang pulang napakagandang bag na regalo mula sa lupa at ibinigay ito kay Yang Chen. Ito yung babaeng nakahanda kagabi. Yung mga pinadala ng mga tao kaninang umaga, maghintay si Lolo. Nung pumunta ako para mamigay, may ilang bagay na nagustuhan ng mga importanteng tao ni Yuan, at nasa loob sila lahat. Hindi pa banggitin kung bakit alam ni Lin Ruoxi kung ano ang gusto ng mga taong Yuanjia. Nararamdaman ni Yang Chen na ang kanyang asawa ay partikular na energetic kapag hinawakan niya ang mga bagay na nagbibigay daan para sa kanyang sariling karera. Tungkol sa punto ng pagtingin kay Jackie Chan, si Lin Ruoxi ay kinatawan din ng mga tradisyonal na kababaihan. Well, natural na walang dahilan si Yang Chen para tumanggi. Binuksan niya ng kaunti ang bag at nakita niya na ang bawat regalo ay may tatak na maliit na may iba't ibang pangalan. Mukhang pinag-isipan ito ni Lin Ruoxi. Naglalakad sa labas ng bahay, isang puting BMW 335 ang nakaparada sa tabi ng kalsada. Dahil kailangang kunin ni Yuan Ye ang dalawang tao, hindi niya ida-drive ang kanyang Audi R8 na may dalawang upuan lamang. Binuksan ni Yang Chen ang pinto ng passenger seat at inilagay ang gift bag sa backseat. Isang suit na parang panulat, ang gwapong ugali ni Yuan Ye ay mukhang 100 beses na mas malakas, nang makitang kinuha ni Yang Chen ang isang bag ng mga regalo, hindi niya maiwasang mapangiti. Tingnan mo, kumuha ka ng isang bag ng mga regalo, hindi ako sanay. Paano, hindi ako makapagbigay ng regalo? Hindi komportable na tanong ni Yang Chen. Mukhang wala kang pakialam sa mga tao sa mga lugar na ito. Akala ko pupunta ka nang walang dala sa bahay ko para kumain, tapos nagmamadaling bumalik, sabi ni Yuan Ye. Seryosong sinabi ni Yang Chen, handa ang aking asawa, at hindi niya mapapangasawa ang kanyang kabaitan. Hindi mo maintindihan ang pakiramdam ng pananagutan ng isang lalaking may asawa. Tumawa at tumawa si Yuan Ye, hindi na nagsalita, at pinaandar na ang sasakyan sa kalsada. Makalipas ang kalahating oras, pumunta ang dalawa sa western suburbs kung saan nakatira ang asukal. Ang mga kalsada dito ay nababalot ng mayaman na berde gaya ng dati. Pagdating ko sa pintuan ng Sugar Candy House, nakasuot ako ng black and white na Japanese-style skirt. Nakatayo sa pintuan ang asukal sa puting medyas, at ang mga dalisay na mukha ay ipinare sa mga cute na costume para takasan ang mga mayamang maid sa Japanese comics. May maliit na headscarf sa ulo, at si Yuan Ye ay nagmaneho papunta sa kotse at kumaway sa dalawa. Nang nasa bus na ang walang laman na asukal, pumalakpak at ngumiti sila ni Yuan Ye. Pagkatapos, ang asukal sa asukal ay nagalit kay Yang Chen. Tito, maraming araw ka nang hindi tumatawag sa akin. Kung wala kang kaarawan ngayon, nakakalimutan mo ba ako? Wala akong matawagan sa'yo. So, tinatawagan mo ba ang manliligaw mo? Huwag kang mag-away. Teka. Anong magkasintahan ang hindi manliligaw, ang sinabi ng batang babae sa gulo. Nagkunwaring seryoso si Yang Chen.
Sugar Candy made a face, bilang ko ito, Uncle you are contemporary Wuchi, Liuan, Chen Shimei. Anong ginagawa nila? Hindi gaanong alam ni Yang Chen ang tungkol sa mga sinaunang bagay na Chino. Habang nagmamaneho ng kotse, nakangiting ipinaliwanag ni Yuan Ye sa kanya. Si Wuchi at Liuan ang mga taong pumatay sa kanilang mga asawa para sa kanilang sariling kapakanan. Si Chen Shimei ang nagtatapon ng kanyang asawa at iniwan ang anak. Ano? Galit na galit si Yang Chen, tumalikod at dinalugad ang kanyang kamay, pinaikot-ikot ang kanyang mukha gamit ang asukal at pink, kinaladkad ito sa harapan. Can this talk casually? Or else how to call you a girl, hindi pa rin matino ano. Ang asukal sa asukal ay nakiusap kay Yang Chen na bitawan, ngunit lumiliit pa rin sa likod, humahajijek. Tumingin si Yuan Ye sa rearview mirror, at ngumiti ang sugar candy at mukhang mapaglarong tingin. Umiling siya nang walang magawa at nagtanong, hindi ba pupunta ang sugar tita, tita? Tumango ang asukal sa asukal. Bueno, sabi ng nanay ko, hayaan mo akong kumustahin si Yuan Bobo sa ngalan niya. Lumabas siya upang makita ang pinuno ni Yanjing ng madaling araw. Nakakalungkot na ang party secretary ay naruroon ngayon, napabuntong hininga si Yuan Ye. Ganito pala, Sugar pouted, and said with disappointment. I think my mother estimates na pupunta si Dad, so I will not go, I will say, suddenly see what leadership, those leaders are not they are not all the same. Kung may malaking opisyal ka, kaya mo pa bang makuha ang ulo ni Yuan tita? Sino si Yuan tita? Curious na tanong ni Yang Chen. Ang ina ni Yuan Ye. Oo. Tiyo. Sinasabi ko sa iyo. Si Yuan Yej. Ang kanilang pamilya, ang pinakamalaki kay Yuan, bagaman ang ama ni Yuan Ye ay ang chairman ng Yuan Group, ngunit sa bahay, ang kanyang ina ang may huling say. Sugar sinabi na may isang ngiti. Ako ay lumaki Yuan Bo mo sinabi sa akin sa mga araw na ito. Kaya grab isang bata kapatid na lalaki Yuan Ye masaya bagay sa akin, ito nakatulong sa akin matalo siya Yuan Bo mo, Yuan Tiyuhin ay hindi nila sinasabi kahit ano. Bakit? Napaka-fierce niya. Ang isip ni Yang Chen ay nagpakita ng imahe ng isang babaeng Tyrannosaurus. Ang asukal sa asukal ay nanginginig ang kanyang ulo. Hindi naman. Si Yuan Auntie ay maaaring maging banayad at napakahusay sa pakikitungo sa mga tao. Ito ay dahil ang nanay ni Yuan tita ay isa sa mga pinakasikat na pamilya ng Yanjing at maging ng China. Naalala ko ang aking ina ay ganito. Sabi, ngunit hindi alam mo, hindi sasabihin sa akin ni Yuan Yej. Ngumiti si Yuan Ye nang nakakaloko. Na sobrang exaggerated. Meron kasing exaggeration, kaya may isang tiyahin na tumutulong sa akin. Kapag gusto akong i-bully ni Yuan Yej noong bata pa ako, wala akong paraan. Sa tuwing umiiyak siya mag-isa. Pakikinig sa asukal sa bibig ng asukal na walang harang. Nagsimulang marahas ang material ni Yuan Ye. Ang anekdota ay isinagawa sa isang basket. Si Yang Chen ay hindi maiwasang mapangiti, at ang aking puso ay bahagyang emosyonal, kahit na ang bata ay tulad ng asukal sa asukal dahil sa espesyal na relasyon. Ng mga magulang malamang na maraming anino ng pagkabata, ngunit ang pag-aalaga ng mga matatanda sa paligid niya ay napakarami. Sa kaibahan, ang kanilang pagkabata, tulad ng pakikipaglaban ng mga hayop, ay hindi nila naiisip. Si Yuan Ye ay sinasabing namula ng maraming sugar candy. Umubo siya at sinabing, ang matamis na asukal, pagdating sa 7 o 8 taong gulang, halos pareho lang. Kung 5 o 6 na taong gulang ka, huwag mong sabihin, 5 ako. Noong 3 taong gulang ka. 3 taong gulang ka pa lang. Paano mo maaalala? Hindi ko masyadong maalala, pero sasabihin sa akin ni Yuan tita, Yuan Yej, nahihiya ka ba? Ang asukal ay parang paglalaro ng Shaosheng. Ngumiti si Yuan Ye at sinabi kay Yang Chen. Makinig ka. Paminsan-minsan ay nagdududa ako na ang asukal ay ang buhay ng aking ina. Tinulungan ko siyang tulungan ako noong bata pa ako. Tumingin si Yang Chen sa isang pares ng mga lalaki at babae na parang isang pamilya at sinabing,
Hindi ka mapanglo, Ang salita ay ginamit ng ganito. Pula ang matamis na mukha din si Yuan Ye, pero nakangiti ang bibig. Sabay-sabay na tahimik ang sasakyan, at ang awkward ng atmosphere. Pabalik-balik na nilinggan ni Yang Chen ang Sugar at Yuan Ye. Biglang naramdaman ang pagiging matanda na. Tulad nila, isang 18-year-old, a 20-year-old, let's call youth. Kahit na mas matanda ako ng 3 o 4 na taon kay Yuan Ye, may kukumpara ko sila sa kanila. Mukhang malaki na ang generation gap. At least, hindi ako natatakot sa babaeng may gusto nito, nahihiya. I dare not face it, baka maaga kong niyakap ang ulo ng babae at hinalikan ako. Sa sandaling ito, ang kotse ng BMW ay nagmaneho sa isang makitid na kalye, sa direksyon ng intersection sa unahan, biglang nagpasok ng isang mabigat na truck. Biglang pumila si Yuan Ye ng preno at galit na pinindot ang busina. Ang biglaang hitsura na ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tila hindi gaanong simple. Dahil mula sa likod ng intersection, isang GMC truck ang biglang lumitaw. Mahigpit sa likod ng BMW, at, sa dalawang truck, tumalon ng 7 o 8 isang lalaki na may micro-rush, nakasuot ng malaking square sunglasses at uniformeng black leather jeans. Ang mabilis na pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulo ng mga naglalakad sa magkabilang gilid ng kalye, lahat ay mabilis na tumakas, at ang tanawin ay lubhang magulo. Nag-micro-rush ang 4 na lalaki sa isang kisap mata sa 3 tao sa kotse ng BMW. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng bakal na nail box sa bintana ng pinto ng driver. Pong! Nahulog sa lupa ang dumi ng salamin ng pinto at natakot ang asukal sa sasakyan at napasigaw. Ipasok mo ang kotse. Ang tunog ay bilang manhid bilang mekanikal. Itinuro ng lalaki na pinulot ang baba sa malaking truck sa harapan. Inilapag na ng malaking lalagyan sa likod ng malaking truck ang bakal na tarangkahan sa likod. Kailangan lang buksan ang sasakyan para makapasok sa madilim na lalagyan. Bagamat medyo natakot si Yuan Ye, ngunit hindi nagpagulo, tumingin sa mukha ng walang ekspresyon, si Yang Chen, na tahimik, ay bumantong hininga at pinasok ang sasakyan sa lalagyan. Kapag ang kotse ay binuksan sa lalagyan, ang bakal na plato sa likod ay agad na isinara, at ang buong panloob na espasyo ay itim at lacquered. Binuksan ang mga ilaw sa loob ng interior car ng BMW na kotse. Lumingon si Yuan Ye para tingnan ito. Nang makitang ang asukal ay isang maliit na mukha lamang ay natakot at namumutla, at walang nangyari, hayaan na lamang ang kanyang puso. Yuan Ye, paano ito, Uncle, hindi ka ba napakalakas? Isipin mo na lang. Kinikidnap ba nila ako? Umiiyak na tanong ni Sugar. Yuan Ye brows deep-lock, hindi makapagsalita, tila naguguluhan din siya. Nagkibit balikat si Yang Chen at napabuntong hininga. You can meet this kind of thing when you attend a birthday party. I know what they want to do. Nandito na sila sa bakal na pala. Hintayin mo na lang na lumabas ka. Ang mga malalaking truck ng American GMC ay hindi kapani-pani walang mabilis, at ang mga hindi pangkaraniwang truck ay maihahambing. Ang malalaking ulo ng truck ay nababalot ng makapal na bumper. Pagkatapos magmadaling lumabas sa kalye, mabilis silang nakarating sa highway. Ang ilang mga tao sa lokal na block ay nakakita ng isang grupo ng mga gangster na may mga baril. Ngunit nang tanungin ng pulisya ang numero ng plaka, nalaman ng pulisya na ang 2 truck ay tila walang plaka. Maaari lamang itong hanapin sa pamamagitan ng isang malaking truck. Napakababa ng ganitong uri ng kahusayan. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay ng isang sandali upang harangan ang high-speed na kalsada sa paligid ng lungsod. Higit pa rito, ang resulta ng urban traffic jam at economic loss ay ganap na hindi ito isang istasyon ng pulisya na madaling labanan ito. Sa loob ng malaking lalagyan, pagkatapos kunin ni Yang Chen ang mobile phone, nalaman niyang hindi half-grid ang signal sa sasakyan. Ipinapakita nito na ang kalidad ng grupo ng mga gangster ay medyo mataas, at ang mga signal ng komunikasyon ay direktang pinutol sa ilang mga paraan. Anong gagawin?
Saan nila tayo gustong dalhin? Hindi ba't papatayin tayo nito sa kagubatan? Babae kasi si Sugar, kahit gaano kakulit kapag weekdays, takot pa rin siya sa ganoong oras. Si Yuan Ye ay nagmamalasakit at nagpapayo. Huwag kang matakot, asukal, paprotektahan kita, at hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila. Paano mo ako pinoprotektahan? Hindi mo nakita kung may baril sila. Hinaharang mo pa ba ang mga baril tulad ng mga revolutionary mortar? Nadismaya si Sugar. Sa madilim na liwanag, si Yuan Ye ay natahimik saglit, at ang kanyang mga mata ay nag-init at sinabing, "Oo, kung talagang lagyan ka nila ng baril, haharanggan kita, kahit natamaan ka ng bala, kailangan mong tumagos sa akin." Katawan. Una. Ang mga salita ni Yuan Ye ay walang katumbas na taos puso at ang mga salita ay malinaw. Na para bang ang mga ito ay isang pangako sa kapinsalaan ng kanilang sariling buhay. At sila ay karaniwang hindi naaayon sa iba pang maliliit na pangangailangan para sa asukal sa mga karaniwang araw. Tumingin si Sugar Candy kay Yuan Ye, at matagal bago ito, snap, at ngumiti. Naalis ang takot sa emosyon. Totoo rin si Yuan Yej. Sinong gustong harangin mo ang mga baril? At isa pa, mapapahiya sila, si Will lang ang tatama sayo, hindi lalaban sa likod. Ako. Seryoso ako. Medyo namumula si Yuan Ye, ngunit sa pagmamadali, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang tunay na iniisip. Iniunat ng Sugar Candy ang puting maliit na kamay at hinarang ito kay Yuan Yeko. Gumawa siya ng beep gesture. Huwag kang magsalita ng ganyan, kakaiba. Natigilan si Yuan Ye sa biglaang banayad na tono ng asukal, na sinundan ng mahinang tugon. Sa pakikinig sa maliit at simple at nakakaantig na pag-uusap na ito, medyo nahihiya si Yang Chen, mukhang kasama niya si Lin Ruoxi, at hindi sila magkasama na parang mag-asawa. Kung pababayaan tayo ng bus at pakainin tayo ng bala, makikiramay sila. Natatakot ako na ang paraan ng pagpapakamatay nila ay hindi ang pagbaril. Sabi ni Yang Chen. Yuan Ye at asukal sa asukal ay nagtanong sa pagkalito. Ano ang ginagawa nila? Halimbawa, ang pagtatapon ng buong lalagyan sa gitna ng dagat. Pagtatapon sa atin kasama ng kotse. O paghahagis ng ilang granada sa lalagyan. Sisabog tayo sa lalagyan. Nakaisip si Yang Chengsen ng dalawang paraan para sabihin, sa kasong ito ay mas direkta at epektibo kaysa sa pagbaril, at walang bakas. Yuan Ye at asukal sa asukal narinig ang anit manhid, Yuan Ye ay isang shot ng hita. I know that I will bring some bodyguards out. Akala ko magbubukas ako ng ganitong ordinaryong sasakyan at hindi ako mapapansin ng kahit sino. Hindi tayo mamamatay ng ganoon kadali. Hinuli nila tayo. Tiyak na may iba silang pakay. Tsaka wala na tayo. Hahanapin tayo ng mga tao ni Yuan Yej sa pamilya mo kapag nalaman nila. Hindi sila magiging ganoon kadali. Medyo huminahon ang asukal. Tinanong ni Yang Chen. Kayong dalawa, kung gaano karaming mga kaaway sa dulo, ang Sugar Candy ay inatake sa pamamagitan ng pagkidnap, 2 beses ko nang hinawakan. Mayroon ka bang pamilya Yuan? Umiling si Yuan Ye at sumimangot. Kung gusto mo talagang sabihin ang kalaban, marami sila. Ang pamilya ni Fang ay kapareho ng pamilya naming Yuan. Sa China, maraming napupuot sa atin. Kahit maraming pamilya mula sa ibang probinsya ang sumusunod. Mayroon kaming isang piyesta, ngunit tiyak na may ilang matapang at gutay-gutay na mukha. Kaunti lang ang nang-ahas na gawin ito. Kung talagang gusto mong gawin ito, siguradong masisira ang lambat. Kaya't hindi ko maintindihan, kung sino ang napakainip, sa ganitong paraan para kidnapin tayo. Ang mga mayayaman ay talagang hindi madaling gawin. Tumanggaw si Yang Chen. Sa talakayan ng 3 taon nang walang pangungusap. Sa wakas ay huminto ang sasakyan, at pagkatapos may baba ang bakal na tarangkahan sa likod ng lalagyan, inutusan ng magaspang na lalaki na may mga baril si Yang Chen na lumabas at bumaba ng bus. Ang 3 ay nabasag sa ilang mga micro-rush, at natural na hindi sila masyadong nag-isip.
Matapos madiskubre ang underground na sasakyan, natuklasan nilang isa ng bakanteng pantalan ang paligid. Sa mga baybaying lungsod tulad ng China Shipping. Ang mga pier ng mga pira-pirasong isla na hindi binibilang sa direksyon ng Haikou. Ang mga maliliit na terminal ng estero ay hindi mabilang. At karamihan sa mga ito ay inabandona, ngunit ang pinag-isang pagpaplano ng gobyerno ay hindi nagawang isara ang mga terminal na ito sa tamang oras. Saan ito? Tanong ni Yuan Ye kay Yang Chen. Alam ko, hindi pa ako nakakabalik sa China ng isang taon, sabi ni Yang Chen. Isang lalaki ang kumuha ng baril at pinatong ang likod ni Yuan Ye. Ano? Go! Sa ilalim ng kontrol ng 7 o 8 gunman, ang 3 ay maaari lamang sumunod sa kanila sa pagbabawas ng bodega sa dockside. Sa tabing dagat, maraming maliliit na speedboat ang nakaparada. Obviously, napakahusay din ng kanilang paghahanda sa dagat. Itinulak palayo sa loob ang malaking bakal na gate ng bodega. Ito rin ang lalaking may hawak na baril. Pagpasok ng lahat ay agad na isinara ang bakal na tarangkahan at walang naiwan sa labas. Mula sa labas, walang kakaiba tungkol dito. Sa malawak na bodega, dahil sa matagal na pagkasira, ang amag na amoy sa lahat ng dako, ang kalawang ng metal, ay nagpaparamdam sa mga tao na ang buong frame ay babagsak anumang oras. Nalaman ni Yang Chen na ang bilang ng mga gangster sa buong bodega ay higit sa 20 tao. At ang bawat isa ay tahimik, tulad ng isang mahusay na sinanay na terorista, at ang istasyon ay mahusay na sinusubaybayan sa paligid ng buong bodega. Dinala ang 3 sa sulok ng bodega, at itinutok ng isang leading man ang kanyang baril sa 3 bangko. Dito ka maupo, huwag mong pakialaman, baka diretso kang pakasalan. Pagkatapos nito, sumugod ang 3 lalaki at pinindot si Yang Chen ng 3 beses upang maupo sa bangkito, at naglabas ng 3 pares ng posas, at itinali ang 3 kamay pabalik. Hindi lumalaban si Yang Chen. Alam niyang pakay lang ang mga taong ito. Tiyak na lalabas ang tunay na amo mamaya, tapos walang kinalaman ang kabilang partido para banta ang buhay ng 3 tao. Hindi siya nagmamadaling bumaril. Hindi nagtagal, muling binuksan ang bakal na gate. Isang gwapong lalaki na nakasuot at nakatali ang pumasok sa pinto, kasunod ang isang malaking lalaki na nakatalikod at may ilong. Tiningnan ni Yang Chen ng malapitan, may mga aksidente, hindi ko inaasahan, ito pala ang master servant, sina Xu Jihong at Mao Bol. Sa araw na iyon, sina Xu Jihong at Zheng Xinlan ay parehong hinagis sa mga kalkulasyon ni Lin Ruoxi. Umalis si Zheng Jie sa pattern ng hegemonya ng China. Ang teknolohiya ng Donghua ng Xu Jihong ay dumanas ng matinding pagkalugi at tuluyang nawala ang pagiging mapagkompetensya sa merkado sa hinaharap kasama si Yu Lei. Pagkatapos noon, si Xu Jihong ay tila naging mahina, at hindi na muling narinig ang kanyang balita. Hindi ko inasahan na ang hitsura na ito ay darating sa isang eksena ng pagkidnap sa kalye. Lumapit sina Xu Jihong at Mao Qiu, halatang nagulat din, nakita si Yuan Ye at Asukal. Ito ang kanilang inaasahan, ngunit si Yang Chen ay nakaupo talaga sa sulok, hindi ito ang inaasahan nila. Mr. Yang, huwag kang magpapaka-innocent, si Xu Jihong ay nag-flash ng maraming tingin sa kanyang mga mata. Nakangiti niyang sabi. Hindi ko inaasahan na maimbitahan si Mr. Yang na mag-guest. Ngumiti si Yang Chen at hindi nagsalita. Sinabi ni Mao Bol haha. Boss, ang batang ito ay tila nakatadhana na itanim sa aming mga kamay, hindi namin nais na makipag-ugnayan sa kanya, nahuli namin siya. Tumahimik ka, sumimangot si Xu Jihong at sinabi, ibinaling ang kanyang ulo sa Yuan Ye at Sugar Road. Yuan Da Xiaoyi, anak ni Fang Jia, Xu Jihong, na gustong sumama, alam ninyong lahat kung sino ako. Sinaman siya ng tingin ni Yuan Ye. Xu Jihong, ikaw na pamilya Xu ay isa ring malaking pamilya na may mukha sa China. Ginagawa mo ito, para magdeklare ng digmaan sa amin Yuan Jia Fang Jia. Hindi. Hindi. Yuan Jia at Fang Jia. Isang economic leader, isang political crocodile, kami ay nasa gitna ng pamilya, paano kami magdedeklara ng digmaan sa mga matatanda sa inyong dalawa?
Si Xu Jihong ay abala sa kanyang mga kamay. Ilang beses na hindi nakita ng sugar si Xu Jihong, ngunit napakalinaw din ito sa mga pangunahing pamilya ng China Sea. Nang makita na si Xu, na hindi makatalo sa kanyang tsismis, ay biglang inagaw ang kanyang sarili, sumigaw siya. Xu Jihong, ikaw ang duwag na ito. Hindi manalo sa mall, hindi maaaring umakyat ang arena sa politika, gusto kong nakawin ang manok at hawakan. Ang aso, sa buwatan, hindi ka pababayaan ng tatay ko. Walang pakialam si Xu Jihong, ngumisi. Miss Sugar, Mr. Yuan Ye, bagamat may sinabi ako sa iyo, may kalokohan, ngunit mukhang hindi mo ito masyadong naiintindihan. Dahil personal akong dumating, hayaan mo makita mo ako, kung gayon malinaw na wala akong planong manatili pa. Anong ibig mong sabihin, gusto mo ba kaming patayin? Kinakabahang tanong ni Yuan Ye, at ang katawan ay hindi malay na lumipat sa katawan ng asukal. Nakita ni Sugar ang paggalaw ni Yuan Ye halos kaagad, at bahagyang basa ang mga talukap ng mata. Ikinumpas ni Xu Jihong ang kanyang daliri. Huwag mong sabihing sobrang pangit. Actually, ayoko na makakita ng dugo. Siyempre, baka magustuhan ng mga lalaki ko. This time, please ask the two of you to sit down, mainly borrowing Yuan Ye Gongzi to celebrate. Ang dalawang matanda ay magkakasamang uupo, hindi na natin kailangang sabihin sa isa't isa ng hiwalay. Gayun din. Ang kamakailang pagbagsak ng ekonomiya. Ang patakaran ay hindi patas sa atin. Kaya't ating sasamantalahin ang pagkakataong ito. Kasama ang dalawang magulang, magkaroon ng isang magandang chat, dalawa ang nandito, sa tingin ko matutuwa ang mga matatanda sa pamilya mo na kausapin tayo. Pagkatapos noon, nagpadala si Xu Jihong ng isang tao na mukhang kakaiba, tulad ng isang espesyal na binagong cordless phone. After the call is connected, your elders must have a lot of words to ask you to. Kapag kayo na, huwag ka na lang umiyak, magsabi ka lang ng ilang salita. Napakurap si Xu Jihong at parang cold front. Si Yuan Ye at ang asukal ay hindi mga hanggal na tao. Agad nilang naunawaan ang pangkalahatang layunin ni Xu Jihong, at natigilan si Xu Weihong, ngunit alam niyang wala rin siyang kabuluhan. Medyo mas nagdududa ang puso ni Yang Chen. Dahil tumayo na si Xu Jihong, sinadya nitong punatin ang mukha at makipaglaban kina Yuan Jia at Fang Jia. Ang dahilan ay walang iba kundi para sa interes. Pagkatapos kung gustong mabilang sa panlilinlang ni Lin Ruoxi, talagang hindi sapat ang Donghua technology para hayaang tumalon si Xu Jihong sa pader at makipagsapalaran. Si Yuan Ye ay nag-iisang anak na lalaki ni Yuan Jia. Si Yuan Jia ay malamang nakatayi ni Xu Jihong para sa kaligtasan ni Yuan Ye. Ang asukal sa asukal ay higit na nasasangkot, at ang ama ng kanyang sekretarya ng partido ng lungsod lamang ang may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, kung ito ay Xu lamang, kung gayon si Xu Jihong ay masyadong nababalisa. Total, ngayon, wala na siyang paraan para bumalik. Ngayon, anuman ang kaligtasan ni Yuan Ye at asukal, haharapin niya ang magkabilang panig. Ang sama-samang pag-atake ng pamilya. Sa makatuwid, dapat mayroong mga tao na nakikipagtulungan at nakikilahok, at ang lakas ay talagang mahusay. Sino ang pupunta sa pamilya Yuan at sa pamilya Fang para isagawa ang mga aktibidad? Sa sandaling ito, tumunog ang espesyal na binagong pagring ng telepono.